Kahit man nga po mga idol natalo ang Minnesota Timberwolves sa kanilang last game sa Lakers, hindi pa rin naman nga nawawala ang confidence ngayon ni Anthony Edwards sa kanilang koponan. Sa katunayan, sinabi nga po nito sa kanyang interview na bagamat man bumagsak sila sa ika-third seed sa West, naniniwala pa rin siya na sila pa rin naman ang best team sa West. At ang dahilan lamang nga daw bakit natalo sila sa kanilang huling game dahil mas kinampihan o pumabor lamang nga daw ang mga referee sa Los Angeles Lakers. Yes mga idol, kumampi nga daw po ang kanilang mga officials, gayong kitang-kita naman kung gaano kaninipis ang ginagawang tawag ng mga referee para sa Lakers. Malayong-malayo nga daw sa Timberwolves na kahit banggain na sila ng kanilang kalaban, wala pa ring foul. Kaya hindi na nga siya nagtataka kung bakit sobrang nahihirapan ng Wolves na manalo laban sa Lakers. Pero kung atin nga pong susuriin ng mabuti ang kanilang naging laro, makikita nga po ninyo na 46 nga sa kanilang 97 na binitawan ay galing sa 3-point line kumpara sa Lakers na tumira lamang ng 24 na 3-point shot. Kaya malamang sa malamang hindi talaga mabibigyan ng madaming free throws ang Minnesota kung ganyan ang kanilang playing style. Samantala, ayon rin naman sa ibinulgar na balita ng sikat na Lakers insider na si Jovan Boha, narinig nga po niya sa loob mismo ng organisasyon na matapos nga po ang matagal na pagkawala ni Jared Vanderbilt sa lineup bunsod ng injury sa kanyang paa, makakabalik na nga ito ngayong season sa lalong madaling panahon. Well, kumalat na rin naman nga noon ang balita na marami nga po ang duda kung makakabalik pa si Vanderbilt ngayong season o hindi dahil sa kanyang injury. Ngunit makalipas ang ilang linggong pagre-recover nito, inaasahan na nga po na makakapaglaro pa rin siya ngayong taon sa Lakers. Kaya isa nga itong napakagandang balita para sa kanila, lalo pat isa nga sa nakitang kahinaan ng kanilang team sa kanilang mga ang laro ay ang kakulangan sa depensa at rebounding, since nahihirapan sila na pahintuin ng best player ng kanilang kalaban at napapabayaan nga nila ang ilang mga mahalagang rebound na siyang rason ng kanilang mga pagkatalo. Kaya ngayon nga pong magbabalik na ang kanilang best defensive player na si Vanderbilt, hindi na magiging problema sa kanilang depensa at mas makakapag-focus na nga ang kanilang mga superstar sa pag-i-score. Samantala, dito naman mismong si Kevin Durant na ang nagsabi sa media na gusto nga talaga niyang manatili at tapusin ang kanyang karera sa Phoenix Suns. Ang problema, wala rin naman nga pong naniniwala sa tuwing sinasabi niya ang ganyang klaseng mga salita, gayong kabaliktaran nga ang nangyayari sa huli. Yes mga idol, kung inyong matatandaan, sinabi na rin naman ito noon sa kanyang dating koponan na Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors at Brooklyn Nets. Ngunit sa huli, napuwersa pa rin siya na lumipat ng iba. Kaya hindi na niya na masisisi pa ang mga fans kung bakit wala na sa kanyang naniniwala. Itinuturing na rin naman nga ito ng mga fans bilang pahiwatig na posibleng lumipat ito ng bagong koponan kapag hindi na naman niya kinaya ang pressure sa Phoenix Suns. Yes mga idol, alam nga po ninyo na mas pinipili nga po ni Durant na lumipat ng ibang team kaysa manatili at gumawa ng paraan upang makakuha sila ng kampiyonato. Sa katunayan, once nga na pumalpak na naman ang kanilang kampanya ng Phoenix Suns, dito na nga magsisimulang ikonsidera ni Kevin Durant ang paglipat muli ng bagong koponan. So yun lamang mga idol, once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol, thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.